lead, they have the Baksha, and they have the Phobius. Ang worry mo lang dito is yung damage factor ng AP Bren is reliant if malalockdown nila yung mga targets tapos may glue sa side ng Twisted Minds. Yun na nga, tingnan natin kung makakapag-collapse ba sila ng maganda with this lineup or will Twisted Minds be able to punish dito sa ating unang match Welcome ng to araw na to. Mobile And we are on Legends. dangerous grass for map number 1. I'm expecting early gangs kung sakali. May Khalid din naman na pag-jump in dito ang side ng AP Bren. Yeah. Ayan na. Alam mo itong draft sequence na to, marami kasi nagtataka bakit lumulusot to yung 1-1 ngayon. I think teams realize na with this map changes, parang yung dangerous grass ay sobrang delikado para kay 1-1 pero sa middle lane. Mas delikado pala yung buhay doon ni Kaloy. Although, nasabihin na nga natin, pareho naman silang may pang-regen, both the Kalea and the Khalid. But still, this early, nakikita na nga natin yung epekto sa pagpapakawala ng mga certain heroes such as the 1-1. Yeah, for sure itong 1-1 na to ay makita nating mas prayo ngayon or mas less prayo rather. Kasi I think yung mga team natin nagsisimula ng mas focus on the roam eh. Yeah, ino-open up na nila yung playing field and I think again, may factor dito yung map change for the patch. By the way, debut pick ni Sean on the Farsa. Ay, wow. For 5 weeks, first time yung Farsa. Ayos yun. At ngayon lang tayo nang bigla, no, si Sean, siguro kasi dahil nabadala ko na from MDL, pero surprisingly here, parang mas priority kasi ni Kimi so far sa kanya, and even picking off the likes of the Kagura. Yeah. Alam mo, feeling ko nga di natin alam kung paano yung naging takbo ng conversation sa draft, no? Pero nagulat din siguro yung Twisted Minds nung kinuha bigla ng AP Bren yung Kimi, tapos sila pa tumapos ng Kimi Granger sa dulo. So shoot naman sa kanilang K2B na, okay, wag mo bigay sa Twisted Minds, kunin natin. Pero sabi ni Coach Bon, oy guys, bawal magulat. Bawal magulat. Bawal magulat. Kahit anong ibigay sa'yo, dapat gamit, maganda execution. Lalo sa grass. For sure, Ayan. inaaralan nila yan. Ayan na naman yung dami yung grass. Dami yung grass. Yan. Paborito yan na ikutan ng ating mga Rowan, especially XP. Speaking of the XP, susubod agad dito kay Lansu. Grabe naman yung Inferno Pursuit with a Dark Wave. Atake pa rin dito. Makakasurvive nga ba? Oo. Kaso nga lang, follow up here for Kaloy and as well as yung continuous na aggression for Lord JM. Mabibigyan nga lang siya ni Sean with a first blood pero hindi pa tapos. Lansu as well have a rather low HP left pero sa kabilang banda may invade naman sa jungle. Yeah, buy time lang na malala yung ginawa dito ni Lord JM. Ay! Naku, parang hindi ba item yata yun. Inabutan niya pa rin to si Evie the King. Turns of Sands activated. And mukhang makakapag-steal pa sila ng purple buff. Grabe naman nakuha ng AB Bren dun sa exchange na yun. Ito yung pasok na pasok sa keys to victory. Hyper-aggressive play mula sa AP Bren. Again, yung buy time ni X-Nova tsaka ni Lord James sa taas, it forced out 2 important ults. Yung Hayabusa Shadow Kill and then yung Feathered Airstrike ni Farsa. Habang si James Banks, trabaho lang. Kinuha niya yung pagong, di pa siya nag-retry and dumiretso kagad sa purple kasi alam nila walang ulti yung Haya. At grabe naman yung dedication nila dito. Even committing the Raging Sandstorm just to get Kaloy out of the map. Parang only games ngayon ang gusto ng AP Bren. They really want to maximize yung Khalid na to para ma-push si Envy the King. Sige, hindi na muna ako hihinga. Kasi sumusugod na naman sila dito. Forcing at a Woogie Shadow Kill. Envy the King. Stun and those going to be immobilized here. Grabe naman yung timing with the Starlum Beam dito ni Aqua. Yeah, by the way, isa sa mga bawal mong gawin yan, yung pag-Hayabusa ka, uulti mo yung Baksha. Wag. Kasi roll nyo lang siya, gagamitin nyo lang yung Baksha Shield Unity, and every single time, he will catch you right after the ulti. And unfortunately, may naka-layer na stun mula doon sa Kimi. AP Bren just total control in this early game. Yeah. Natiis lang yung basically yung mga Shuriken. And this is what I was talking about yesterday, na grabe yung mastery sa pag-commit ng timing ng Starlum Beam ni Aqua sa Kimi. Kaya yun talaga yung pinakababatay mo. After the traction pulse, laging merong additional pa na layer dito si Aqua. At kakasabi ko pa nga lang din. Ngayon, mapapadash out and flicker committed para sa dalawang mid lane natin for Twisted. Ito yung yung pinag-uusapan natin kanina, yung double marksman setup, yung early aggression na pwedeng lumabas dito from AP Bren. In fact, to any team na hahawak nitong ganitong klaseng composition, especially with the Baksha, pwede kang humarap ng humarap lang kasi hindi mo kailangan intindihin yung buhay ng Baksha kasi pipindutin niya lang yung ulti niya. Ang ganda, anti-collapse ng AP Bren. Right now, hindi din makalapit si Kaloy. Walang target na mapili yung Twisted Minds. Grabe no, kahit makalapit man lang,
Sisilip lang naman pre, ayaw nyo pa rin. At ayaw naman silang yan. palaruin dito ng AP Bren. Even denying the jungle creeps dito sa kamay nila MP The King. And there's a huge formation kung sakali man. Pero mukhang disiplina muna at nagtatago dito. Traction pulse committed. Jumping in na rin dito agad sila X-Nova. Committing the Raging Sandstorm as well. Kaloy trying to run away. Magsasucceed naman. Pero ito na yata yung showtime para kila MP The King umaamba. Nandiyan pa rin naman yung Shadow. Pwede siyang bumalik. Pero mukhang hindi na muna babalik dyan ang Twisted Minds. Andy palo din kasi. Ito yung mga games na sana, naglulita na lang ako eh. Oo, Ang daming projectile, boy! Para at least may pansalag ka, no? Kasi parang Oo. hindi enough yung suntok natin. Dapat yung suntok nila binabalik natin sa kanila eh. Kaso wala Daya eh. nga, walang balik. Yun yung problema ngayon. Imagine mo, usually yung Khalid, talagang malaki yung lamang niyan sa early game versus sa Kalea. Pero because of the fact na ang laki ng advantage yung composition ng AP Bren, hindi natin maramdaman yung crowd control na meron sana si Kaloy to pick off heroes kasi ang daming susustain. Yung back siya, okay lang mabuhat siya. Yung Poppy's good luck buhatin yan. Si X-Nova, pag binuhat mo, Sasabay pa yan. Mag-quick sandstorm, magpapahinga sa harap mo. At masasaya pa siya pag sa kanya mo ginamit yung Yes. Raging Sands or rather, yung Tsunami Slam mo. And kontrapelo din kasi yung nangyayari ngayon para sa Twisted Minds. Gusto nilang mag-farm, but at the same time, gusto nilang gumanti ng kill. At ngayon Ano sila na naman? yung dadayuhin ng AP Bren. Lazo tanking all of the damages. Andiyan ang grab-grab. Kaso kinakapitan niya ngayon ay medyo delikado. Nakapokus sa kanya mga barel at gatilyo na magagaling dito kala Shizu. There's no way out. Na-layer pa yung immobilize. And that's going to be a kill para kay Shizu. Pero may, Hinatid. may trade sa baba, nakakuha ng Tore, yung 1-1. Uy, malaking bagay din. Especially on the... yung habol eh. Habol momentum. Ang ginagawa ngayon dito ng Twisted Minds, they need all the gold they can get, especially kay Nosha. Yeah. At this point, ito na yung offline na body sacrifice. Kailangan talaga kapag lalaban yung AP Bren, may ibibigay kang katawan True. mula sa Twisted Minds. Baka kung wala na spasyo yung 1-1, makapag-farm din yung Hayabusa. Kasi if hindi nila gagawin yun, sunod-sunod lang yung magiging objective takes dito ng AP Bren. Actually, kapag nag-1-1, pag max attack speed lang ako, tas konting damage. Okay na. Sige, game na tayo eh. So- Again, tiis-tiis muna tayo. Kumbaga tease mo na Oo. and habang nahihirapan pa sila maghanap ng target, might as well take advantage na busy yung AP Bren maghanda ng mga members. Go on the safer route muna para sa isang 1-1 ni Nosha. Yeah. Pero there is no safe route ngayon para sa Twisted Minds lalo ng AP Bren. Sobrang likot sa mapa. Yeah. Ngayong nasa 7 to 8 minute mark na tayo. Basically, ito na yung mid-game portion for these two teams. Sobrang laki ng importance ng river control kasi hindi mo gusto nga hayaan na makagalaw lang yung Twisted Minds ng payapa sa mga mapa, Oo. mga lipat ng linyong 1-1 basta-basta. So itong ginagawa ng X-Nova, super important to, na may apat na kumokontrol doon sa kabilang side ng mapa, tapos sinisilip niya yung kabila. Ayan, no? Pero ngayon masisilip din si MP The King. Binato ng gulong. At hindi man lang makakahawak ng purple buff niya. Grabe yung pambubrus ko. At least sabi ko, brute force na naman ng way dito yung AP Bren. Alam nila yung win condition nila. In fairness, ginugutom nila yung Hayabusa ni MP The King. Yep. Kailangan eh. Ito yung strike ng lineup nila and ito yung requirement sa ganitong klaseng composition. Kasi if hindi nila ipe-pressure itong Twisted Minds, libre yung magiging farm ng 1-1 at ng Hayabusa. Ngayon, yung Twisted Minds, kailangan nilang mamigay ng resource sa 1-1 and magsasuffer talaga si MP The King. Kaya ngayon, nararamdaman din nila yung software. Pagdating sa damage, instant na naman ang pick-off. Kaso nga lang, hindi yata enough yung magiging damage na may babitaw dito ng Twisted Minds. Minsan nga lang ay medyo madadali ka at hindi yung minsan ay nagiging madalas para sa Twisted Minds. Nosha and Lansu down. Gaano ba kadalas ang minsan? Once per minute? Yun ba? Ganun ba kadaming beses nila kailangan mag-suffer dito sa game to para lang mapatagal ang laro? Pero so far, pinapabilis ng AP Bren. Ang mahirap doon yung minsan na nakuha nilang chance, hindi pa sapat. Na, inabutan ni Kaloy, si Lord JM, binuhat nila yung Phobos papasok sa Tori. Ang ginawa lang ni Lord JM, nag-flicker, sabay talon doon sa 1-1. And una pang namatay, una pang tumumba si Nosha. Kasi pag talon ni Lord JM, nandun din yung Khalid. Diba? Wala naman tayong hugot Napaputi. dito, no? Just to clarify. Wala tayong mga naman hugot po. dito. Wala tayong naman. hugot dito. Wala. Pero kailangan humugot ng isang matinding play dito ng Twisted Minds kasi sa ngayon, Lord na ang paglalabanan nila. Oy. And very crucial din ngayon yung positioning sa may balbas ng Lord. Papasok si James Pass, madadala na naman si Lanzo, yung frontliner ngayon ng Twisted Minds. Medyo naiipit sa sitwasyon, pero mas maiipit pa na si Lord JM. Mahuli na sa wakas dito nila Kaloy. Inilala yung pilit dito ni Lanzo sa Lex Nova, pero yung mga bala na magagaling kay Shizu ay natama pa rin. Shot! Survive. Sean, humahabol. Pero speaking of habol, hahabol din sila James Fox. Last is down. There's going to be a shutdown kill here para kay Sean. Pero makakalipan mo na Oh close my up down. Dito si Nosha. It's set on Notion na naman. Nakawala ang mga dapat makawala
Oh my goodness, Sean! Well, falling down! That's going to be multiple men down para sa AP Bren. Oh my God, this mid laner from Twisted Minds finds the snipe on the Granger. By the way, sobrang importante na nakita ni MP The King na naglakad sa balbas si James Punks. Alam nila, roll yung palabas yung back siya and then inattempt na yung shadow onto the Granger. Kaya yung focus ng AP Bren, hiwa-hiwalay kasi si Shizu nakikipagpatintero dun sa Hayabusa. So hindi niya mailabas yung kanyang damage output and then tumagal yung team fight. Nakapag-dash out ng konting damage dito si MP The King. Si Lanzo na zone niya yung ibang members sa AP Bren. And then Sean finding those heroes on the backside, sniping Shizu away. Yun yung hinahanap dito ng Twisted Minds. Si Shizu parang may sumusunod na drone sa kanya na nag-wings by wings dito si Sean. Shizu hinahunting ang laser focus so far. Sean is going crazy. Hinahunting niya yung Kimi at yung Granger. Exactly what Twisted Minds needs. Ay, kaya pala nila pinakawalan. Babantayan naman namin eh. Yeah. At ngayon, bantay sarado nga. Yung kaninang lead na meron ng AP Bren, na-delete na ng Twisted. In fairness, medyo maaga din yung turn ng AP Bren. Usually, pinapababa talaga yung buhay ng Lord para at least yung Hayabusa or kung sino man yung jungler ng kalaban, malilito kung kukontest pa sila or lalaban sila. And at that time, yung Twisted Mind, sabi nila, okay, gusto nila lumaban, laban din tayo. Okay, conceal, pero fake lang muna. Wala muna tayong engagement. Very impressive yung ginagawa control ngayon so far ng Twisted. AP Bren, again, yung sinabi mo, Binday, parang very micro na error siya na hindi mo usually mapapansin. Yeah. Pero parang ang laki ng impact sa laro, biglang napalit yung tide. Tsaka ano din kasi sinubukan nilang patayin si Lanzo. Binuhos ni Aqua, ni James Punks at ni Xnova lahat ng skills sila para lang mag-flicker dito si Lanzo. And yun yung masakit eh. Flinikeran lang sila nung glue. Nag-second skill, pumatong kay James Punks. So talagang nahati yung atensyon ng AP Bren. Hindi natin nakita yung brute force approach na ginagawa nila kasi binuhos sila sa glue, tapos nag-flicker out lang. True naman. And again, yun yung pinakatrabaho ni Lance. So far, 0-3 pero I think he is doing the job that you give a glue sa puntong ito. Now, AP Bren, kayo na. Mag-anti collapse pa ulit tayo? Anti gulong na ba tayo? Or will they go another route? I think kailangan nilang mas maging kumalmado. So far, Sion is doing as much as he can on the force. Warning shot eh. Grabe no, naglagay agad ng linya hanggang dyan lang kayo. Do not cross. Beware. Caution. Tumawid si Shizu eh. Isang step pa lang eh. Oh, tumawid si Shizu. Sabi ni Sean, oy! Bawal yan! Bawal yan! Hanggang dyan ka lang. Yan eh. Pinituan. Pero ngayon, nasisimula na agad. Lanzo agad matatagal ng AP Bren. Magsasucceed yata sila sa pagtake para makakaligtas. Sapat yung magiging stack ni Nosha para makapag-crosswalk na. Pero abutan nga ba? Hindi. Raging Sandstorm na kumit na dito. There's going to be a Tsunami Snap counterplay para dito kay Kaloy. James Flash committing the referee as well pero makakaligtas. Going for the shadow kill doon sa pinakalikod si MP The King. Kaso kapalit na to ang buhay ni Nosha. Sila live and kicking din si Lord JM na maglilipat pa ng targeting on to Kaloy. That's going to be a 2-for-1. At babalik pa ba dito sila MP The King? Mukhang hindi. Ay, hindi. Oo pala. Babalikan niya pa rin. Kaso, it's going to be a shutdown para kay Lord JM. Natukso! Natukso si MP The King and hindi umabot si Sean. Walang jungler ngayon ng Twisted Minds, AP Bren. Now, they jumped onto Lanzo by the way kanina sa glue. Hindi naka-flicker out si Lanzo kasi hit cooldown pa nung time na yon. Yun yung naging go signal for AP Bren. Even though nakaharap na magandang kill, na magandang opening si MP The King, buhay pa kasi yung mga damage nila sa AP Bren. Yung tukso talaga kailangan layuan mo siya eh. Kaso sa ngayon, matutukso rin si Kaloy. Tsunami Slamin! Laser ni Netsan, pabubura! Dahil sa mga bullets na na-deliver na naman dito ni Shizu. Going for the double kill. Ang bilis na naman ng takedown dito ng AP Bren plus sa Lord under their hands. Mga micro error talaga. Doon tayo nadadali sa puntong ito. No? MP! Hindi sapat! Kalahati! Almost! Kalahati na sa orange buff! Nakalahati nga, literal. Grabe yung laban, 6v5! Sabi ni Epit, kala ko ba kakampi kita? Kaso ngayon kampi-kampi na ng AP Bren. Tanggal na si MP The King, dalawa. Matita na para dumepensa. Buhay na rin naman si Kaloy. Xnova, medyo nagdadasal lang dito with a quick sun guard. Target ay Winter Crown activated with a cross of Tang. Ay pa rin naman! Para makapatay ng isa. Hahabol yata din sila Nosha and even Kaloy moving forward in search of life. Air of yata yung magiging regen and damage to stay dito. Sean as well is still alive. At ngayon, sila Shizu napapaligiran na. Naimbantali ni man siya. Kaso marami nang nakaabang sa kanya.
Wow! What is happening? The jump from Lance, 3-man stun sa isang glue. Sa isang glue! Na ito talaga, bawal mo talaga sabihin sa Philippines na Ano ba? nakita mo ng lahat, men. Nakita na natin yung Uranus Flicker second skill. Ay, second skill Flicker. Ito, 3-man stun sa glue. Sa glue po ni Lance. Ganadong ganado. The trendsetter, Lansu. Ay, Ang lala. grabe talaga. At ngayon, palalalain ng Twisted Minds sa sitwasyon para sa AB Bren. Of course, agad ang Winter Crown para dito kala James Banks. E pinakingan Lansu, medyo papapalalim. Pero yung paglalim na lahi, magbubunga na isang magandang pick-off. Kasi sa kabilang banda, Lansu magiging kapalit. Isa sa isang palitan natin. What the hell is this? Yung timing yung Raging Sandstorm ni X-Nova, kamuntikan si MP The King. Inabot siya nung stun. Grabe naman yung mga pindutan dito, men. Well, nagkatotoo yung sinabi nila kanina. They were looking for a pindutan and nahanap tayo ng pindutan dito, mga kaibigan. And sobrang stocks din ng Winter Crown so far para sa AP because ang daming momentum ng Twisted Minds na talaga napapailing sila eh. Nababaliw na ako sa mga nakikita kong outplay. Ang dami. Kung pwede lang manood na lang din ako. Sarap manood! Ang dami, men eh. Yung mga outplays na ginagawa nila dito, yung alam mong may utak na pindot. Oo. Sobrang perfect ng timing, ang ganda ng target selection. So ngayon, for AP Bren, kahit paano, may sagot pa rin naman sila doon sa 1-1. Na-address pa rin nila yung crossbow tanks. Ang dami pa rin talaga sumasalon damage from the side of AP Bren. Lalo pat lalabas pa yung mga Blade Armor, yung mga Winter Crown. Pero yung mga counter set din ng Twisted Minds, yung shadow placements, yung stun ni Lansu. Actually, yun yung pinaka-super important, no? Yung dalawang bagay na yun for Twisted Minds. Yung stun ni Lansu, tsaka kung sino yung papatungan niya, lalo din sa next na Lord fight. Ang hirap ng trabaho kasi siya yung pinaka-main tank dito. Pag nawala siya, parang tapos eh. Yes. Di ba? So Yeah. hindi siya pwedeng basta-basta mag-save. Hindi naman kasi pwedeng si Kaloy ang pumuronta kasi he's still reserving the Tsunami Slam. And you're right to pointing out Lansu. Kaso alam na rin yan ng AP Bren. Kaya committed din sila Yeah. na somehow bawasan to si Lansu. Hindi naman ko-commit si Lansu kahit pag 1/4 na lang HP niya. Yeah, feeling ko nga ang number one target dito ng Twisted Minds, honestly, si X-Nova eh. Kailangan mamatay nito nga Khalid na to. Ang problema, Khalid yan. Kapag nabuhay yan, may Raging Sandstorm pala. Parang gatot kacha yan, basically. Maka-emo pa. Tapos may emo pa, dalawang buhay. You have to take down this Khalid twice. And i-make sure na hindi siya makakapag-counter set. Siguro kahit yung Raging Sandstorm lang, matanggal lang nila. Pwede na yun eh, di ba? Minsan thrice pa nga kasi nag-Winter Crown bigla to eh. Oo. There's going to be an item swap pero sa ngayon punta muna tayo. Traction pull still. Ay wala masyado tatamaan. Bilis. Pero ang bilis naman ng damage nila dito para sa Lord. Maaring bitawan, reset Oo. muna ito. Pero maganda yung positioning dito nila reset. Lansu and Sean. Hindi na kita James Banks ngayon ay medyo worry para bang may nararamdaman siyang kakaiba doon sa may bigote ng Grabe. Lord. Forward Hindi talaga to nila forward. bibitawan itong posisyon na ito. Gandang position ni Sean dito. Again, that's a very, anong tawag doon? Grabe to. Napakatapang na posisyon para sa isang mid laner. Tingnan mo si X-Nova. Pati yung kabilang river, chinecheck niya yung mga bush. Grabe, no? And that's Nalinis na. Sinimulan niya yung slow push. Siya na nag-slow push kasi sabi niya, may skateboard ako. ilang beses siya na kasi inulit, kaya siya na mismo nga gagawa ng aksyon. Pero yung aksyon ngayon para sa AP Bren ay medyo tatagilid ng alamin. Buta pa rin! The last bit sa Feather Desert dito si Lord GM. Bawas ngayon ang Hive. Pero susundan pa rin dito si Lex Dawa ng Raging Sandstorm. Magkakaroon na magandang immobilization pero makakawala pa rin ng Ugi siya. Dito si Epi the King. At yung crossbow tangay na tama dito ng James ang next. Nova being taken down here. 2 members down para sa side ng Hive. Oh At my ang Winter goodness. Company si Sean. Dropping off the last bits of the Feather Desert Strike. Wow! What is this? High-level mechanics mula sa Twisted AP Bren. Palitan literal. Timingan na lang itong Winter Crown Midnight. X-Nova with an amazing Raging Sandstorm. Pero sabi ni Lansu, guys, kita ko na naman yung tatlo. May stun na naman yung glue. And may snipe na naman mula kay Sean sa tindi. backside. Grabe ka na, Sean! The man of action para sa Twisted Minds. And now for AP Bren, aabot pa naman para sa depensa ilang mga members. Pero hindi nila abutan na mailigtas yung last bits of inhibitor turret sa gitna. Ang galing nila mag-maintain ng teamfight kasi isipin mo yun ha, si Sean nakadalawang feathered airstrike na. Oo. Nagulat ako ba't lumipad ulit? Yeah. Tsaka,
ang malupit dito, men, yung stick sila sa trabaho nila. Oo. Kahit ano mangyari, sabi nila, hindi ako tatakbo. Word Yung only. Lahat ng flicker ko, flicker papasok. Kahit sila siya sabi niya, hindi ako alis dito, Winter Crown, balik ulit sa trabaho. So I think yung gulat factor na yun also ginagamit talaga ng Twisted Minds to its full advantage. And dahil doon, meron silang Lord ngayon na naglalakad doon sa taas. Yeah, ang genius ng approach nagsimula yung laban na yun kasi umalis si X-Nova sa Lord position kasi alam niya kaya niya mag-slow push. Oo. Pero nandun kagad yung punish mula kay Kaloy. Ang sabi nila, okay, wala yung problema natin na Khalid. Okay, Lord JM, ikaw na yung next na target ko, ha? Di ba, maaga pa. Ang Ayan naging na, desisyon X-Nova! dito para sa Twisted Minds, si X-Nova na napupuruan, hindi na nga makakapag-reaching sa Azurman. Kasi madadali agad with the burst na magagaling dito sa Twisted Minds. Lord Jem going in with the Fernand pursuit. Pero sila yata yung pursue dito ng Twisted Minds, taking the head of Lord GM. Kapilang Hold up. banda naman si Lanzo magiging kapalit, pero okay lang kasi kukunin ng Twisted Minds ang pase. Taking game number 1. Beautiful